sometimes, sa akong journey diya sa Ginoo, whenever there are times na you ask the Lord, not necessarily that you will get answer from the Lord right away. But there are times, it's a name you ask the Lord and you don't get the answer, but then again, the Lord placed you in a situation in life wherein you can say, Lord, I think this is a yes from you. And many of you know, akong share sa inyo and maybe into details sa upan ng mga utang para katong nag-chat si Pastor Tito usahay, may siguro hindi mo kayo balong mali. Nag-chat na ko, pag-uwi ko, nag-chat na si Pastor Tito na, Sir, kami pagkakirize din ko, Sir, ikaw ay magkuhan. So, it's a privilege whenever I'm allowed to share the word. I suggested, and I know in my heart this is an honor that we can support. It's a privilege. Hallelujah. Anyway, those two songs na kanta na to last are so meaningful in my life, especially sa mga pangitamo sa aming pinabuhay sa family. Kunya, one of the privilege that we had, sila Pastor Lito, sila Pastor David, sila Pastor, I understand na kita nag-bili ko ng actor when I sa Papa. In fact, ako galing nag-lasting sa pastors na ayaw na ninyo pusa. Samot na mga grabe niya ang expenses. Yeah. We had the privilege that night katong gabi na, those are the two songs actually that she sang. Katong original na nagkanta ng Dalampanan, she was there sa way ni Papa. She was there, huwag may dibaw, amiga rin. So, all like is Pastor George. So, maybe one of these days we'll ask her to lead us in worship, you know? Or, at least, nakita ko na ito, i-honor ko na ito. Really may alalim ang sulat ng kanta. She sang that song, Dalampanan. And of course, the song, Matinang-Ano na. Isa kung sa tayo, ilang po sa ilang po, we know God is faithful. Amen. God is always faithful. God is always faithful. Anyway, if you have your Bibles with you, this is not my Bible. So if you have your Bibles with you, let's declare this all together. This is my Bible. This is God speaking to me. I am who God says I am. I can do what God says I can do. I can have what God says I can have. So I open my heart today to hear God speak a word that will change my life forever. Lord, thank you for your word. Thank you that your word is life. Yes, Lord. Lord, there are things that only your Spirit can do na dili ka mabuhat as human being. Hallelujah. May your words truly change our lives and sink in deep in our hearts. And thank you that your Spirit is alive in our midst this morning. We thank you in Jesus' name. Ang tanan ng Ginoo. Amen. Baliw bro sa Ecclesiastes chapter 7. I want to talk to you about the lessons. I say lessons kay nagkalman, but I have so much that probably pwede na kong ma-share sa matapusan ako. But then again, siguro kung atong hukbol ko rin, hindi ko takaulian galing ang uban, mamahay, galing simbang ng alawa. So, I'll probably just share with you 3 important things that will taga. And I will trust that the Lord will speak to you of all these lessons in journeys and in ways about. Ecclesiastes chapter 7 verse 2. Next verse please. I love this. Anyway, just hold it there and I'll read it. Basahan sa tanong ko na nalito. Sige. So we will be using the Holman translation. Can you go back to verse 1? Sorry. If you have, muhangin po sa inyo, let's all stand and let's read the word of God. Let's honor the word. This is not my words, but this is the word of the Lord for us. Amen ba? Pulong mo ni Sino, hindi niya para. So let's read it. 1, 2, 3, go. A good name is better than fine perfume, and the day of one's death than the day of one's birth. Verse 2. It is better to go to a house of mourning than to a house of feasting, since that is the end of all mankind,
and the living should take it to heart. You may be seated. Let's go to the first verse, please. Ingon ang puno siguro, a good name is better than fine perfume, and the day of one's death, say death. Ingnan mo pa, dong dito dito tanan. Dong dito dito tanan. And the day of one's death, than the day of one's birth. You build your name throughout your lifetime. There is a kalimutan. Sa to dili, you and I have the opportunity to build your name based on how you live your life. There is kalimutan. It's up to you. You want to be remembered as a kind person? Praise God. You want to be remembered as a giver? Praise the Lord. You want to be remembered as the most or the sweetest person? Pero the good thing is, ang pulong sa Ginoo, ang tudlo sa tuwa, na a good name is better than a fine perfume. Yan siya. The day of one's death than the day of one's birth. Notice that in the last, sa kaning Ecclesiastes chapter 7 verse 1, ganito ng pulong sa Ginoo, a good name is better. But then when he talks about the end, sa next part about the death and the birth, he never used the word better anymore. But there's assumption ang language is actually saying, even though dili mo mabasa dili ang word na better, but it's actually, the Bible is telling us that the day of one's death is actually better than the day of birth. The way it is constructed, wala niya gibutan ang better, but it gives you the idea na na comparison. In the first part, na comparison. In the second part, na comparison. Na nagsigitan ng word, but if you know English, you would assume that the meaning better is part na siya in a sentence. In fact, in other translation, you can read the word better. In our journey as a family, you have a healthy human being walking on earth for 75 years, 74 years. Last year, we have our dad, Papa, I think June, July, he was okay. He celebrated life with us. Until such time, we were very familiar with what happened. And I tubog siya, very siya now. We thought it was just an ordinary, sakto ba ito in English? Ordinary. We thought it was just an ordinary bugas, infection, whatever. So what we did was, allow me to share with you this journey and the lessons behind the things. Unya, nagpa-check niya sa doktor and he was given antibiotics. Sa mga primary na doktor niya, wala yung tabo. Giignan niya sa mga primary na doktor. Ato na po sa ENT, ears, throat, ENT, ears, nose, and throat na doktor. Nga, ipatanaw ko na, so, tanto na ko dito, itadaan ko ng antibiotic, nothing happened. In fact, sige na po, eventually, itadaan ko niya, mas pinaka-strong antibiotic, oral antibiotic, still nothing happened. Kaya magpapalito na lang mo ang ENT, sige, mag-CT scan na lang kani para makita na po ang. And so we did. Nag-CT scan si Papa, we celebrated his birthday. Di ko kalimot sa dates because dates are very important. So October 2, we celebrated his birthday, 75th birthday. And October 5, naamit rin ni Mama sa isla. That's when the day tawagan niya sa gikan sa Cebu na positive na my dad had cancer. And so we did everything we could. We ran all the tests. It's the first time na nagkaming oras sa pinapulis sa hospitalization ni Papa. And sila Pastor Tito, one of the mga pastors, salamat sa inyong mahilo, ang kamutanan, ganahan yung tagumagto. But then, sila Pastor Lito, nagantog just to pray for my dad. They were there and we had fun. In fact, napagaling mga pictures na mga padung na sila ng ulit, na nangakong kami, gitreat sila, salamat nila Mama at Papa, gitreat sila, nangakong dito sa Cebu, sa sila dito sa pier. And then that week, he had his first chemotherapy treatment. I think it was November 29, he had first chemotherapy treatment. He was totally fine sa first treatment. And then late December, he had his second chemotherapy treatment.
He had his second chemotherapy treatment, and then that's when January 3, na-admit ang akong papa sa hospital. We were there for almost 7 days sa hospital. Kay tungkol sa chemotherapy, one of the side effects of chemotherapy, ang chemotherapy will not only kill the good cells in the bad cells or the cancer cells, it will also kill the good cells in your body. O niya, commonly na mag-iyang una na maapektuhan are the cells na paspas po tubo. So, kanang paspas mo proliferate sa itong lawas. Commonly, kanang atong blood cells, WBC, white blood cells, mo na RBC sa itong lawas, na mo na away kung na infection, kung atong RBC, which are the oxygen-carrying blood, the cells sa itong body. No, so, whenever na chemotherapy, uubos kita ng mga buka, ang WBC o ang RBC. Dapat mo sa simbahan, o bago mo sa medical school. So, niubos ang iyang WBC, iyang RBC. So, at that time, ang iyang manifestation was non-stop na kalibangan. May bunga nga. Can you imagine? Kinsan nyo nagsuwal ng kalibangan, ang normal ng kalibangan. Kalibangan ko, hindi inom ninyo o ganang anti-diarrhea na 1 or 2 mabunda na. Ang iyaha, every time na magbawas sila, tubig na lang yun. Every time, mainom o anti-diarrhea, huwag yung dito. Noto pag-abot ng hospital, iyahan yung WBC was ability to ubus niya. He was still fine though. He was talking, okay pa rin siya. Except na luya lang kay grabe na may iyahan ng bati niya. We were there sa hospital for almost 7 days. Hindi lang bibigil lang mas always bibigil. Kunya, finally, we were out. Okay pa siya. Kunya, kahuman, nakagawas ko ni 9 or 10 January. Kunya, pagka 19, nagpa-check up kami. Pagka 15, pag-check up ni siya blood, getting ready for the next chemotherapy. Pagka 19 was his third chemotherapy. Kunya, in WBC at that time, pag-check na mo sa blood, hindi mo ubus ang imuhang WBC. I-hold na lang ang chemo. So, ang iyang WBC was actually normal, 100% normal ang iyang WBC. Kunya, on the 19th, ang iyang chemotherapy, di ka tayo, and he was fine. Dito picture pag galing yung mga ruina. Kaya tayo yung pag-ginas mga ruina dito, kaya nagkabuno ko siya dito. Ang atong isugod dito sa Navarro, so picture pag dito niya. We were there, kung pa na iyang chemotherapy, that was Friday, and then Saturday, Sunday, na-appreciate agaw, magikan sa Amerika, na may bakasyon na ni Anto ko yun, first cousin niya sa pukot na side niya. We had a good time. Katulad tayo, yung RBC was down, so giingnan siya sa doktor, kung kumanungkin mo, balik, maniguro mo mga pabunong dugo sa Monday. That was January 21. January 22, sorry. January 22. So we were there, January 22. My dad was walking. He was walking. Naglakaw nga, like you and me now. He was walking, didala ko sa hospital, kami may siguro, whenever what to me. 9 times yes, kung mama ko, so at that time, kami na siya rin naglakaw niya. Pag-abot na mo dito sa January 22, he was there, kumuha siya dugo, I was sitting next to him, katulog yung na tayo, kita mo na to si kailan ni Linlin, Sombrado. Linlin na ako siya dito, kaya na ako siya, nag-therapy po siya. So, we had a good conversation, si Papa, kumuha ko niya. Nobody would ever think na anak pas-pas ang ginagawa sa tao. You can be walking, you don't know what's next. And so he was walking, and then, in fact, ang guard na nakadito, na linggo na ang guard, na suki na dito. So, ang guard na nakadito, tungod sa kapusga ni Papa,
he was walking with his cane. Yes, Papa, magsugod dito. He was walking with his cane. Niya, ang guard, okay, nagpayong siya. Siya na rin ako. Sagdan na ako siya. Niya. And then when we went home, ulit sa balay, and during that night, okay ba mo? Niyaligay ko ba ninyo, ngita ko sa pulos dito, wato na ganito. And during that night, on the 22nd sa gabi, my dad was kind of off sa airline. He's sort of ganasing delirium. Pag-check ako sa yung temperature, taas naman yung temperature. Kanya, he's kind of off, when you give him instruction, tubig yung sabot. So I know there's something wrong. Yeah. Mo ito kung gignan, exact yung temperature, ako siya gignan, dato na lang sa hospital pa. Siya dili siya muna sa hospital niya. Anyway, tawagan ko gusto ko, tawagan na yung brother nito nga ang primary doctor, gignan siya, gaya na yung tambal, para sa kaniladan, painom. Inom niya ang tambal si kanak, normal. Everything was just normal. Ngayon, pagkaon. Ngayon siya pagkaon, and so, ako nag-share niyo ng pamilya mo. Nag-share ka niyo sa mga pamilya ng nalubo, kita mga pamilya mo sa espiritual ng bahay mo. So, pag-inom na mo, ayun siya pagkaon, gusto ko, pagkaon siya. Anyway, I had to leave that night, sila mama minabili. Kadlaw sa mama na ko, siya, di, yung papa din mo, mulihog. Yung mo itong gignan, sige ba, at magkatawagan ako sa Jema, nagpayo mo yung bibis papa, ang bibi ni papa, what ni Jema was 60/30. Oh my God. Ubus na tayo, yan. Mo itong, ang gigas papa, daka na sa hospital, kita ka kami sa hospital, so, hidani nila sa hospital, yan. I-intubate si papa, he was unconscious. Unconscious. Medical term, they use the word comatose. Ang comatose has a scale from 1 to 15. Hindi mo nila research yun. So, kung unconscious na ganyan tao, the same as comatose. Pero silent mo, kung comatose, patay mo yung pina. Kung unconscious naman, kilang. So, two words mean the same thing. Pero, he was comatose na state, ako dito, ginchubate si papa niya, ginchubate niya siya, hubungan niya yung papa para tabang siya yung meeting niya. He was there sa ER, kami dito, Tuesday morning, niya, we had to spend time sa family dito sa ER, niya, fast forward, pagka Wednesday, 23 na admit si Papa, 22 nagbago nito, 23 sa morning namin dito, kung okay pag-admit niya. Pag 24, nag-transfer siya sa ICU, pag-abot niya sa ICU, this is the most interesting thing that never happened and that I've experienced in my life. My dad was comatose for more than 48 hours. Can you imagine? Meaning to say, di ka kadungog niya mo response. But science will tell us na the last sense sa tao na mawala is hearing. So even though kumatos na ayaw magka-istorya sa iya kapag kay nakalungog na imo. So, mauto nga, even though kumatos stage siya dito sa ER, sige kong istorya niya. Sige na ko siya papaminahon sa pulo, sige no, ianan na ko ang iyahang na technology, no? So, ako i-play ang Bible sa iyahang lugar niya. Ako siya ipapaminaw sa pulo, sige no, katulad kami sa ER niya. Pagkabot na sa ICU, stricto naman ang ICU. Pagka 24, very interesting thing, he never woke up on those 2 days, 23, 24. Pag 25, dimanta din na. Kung pag 25 na receiving hours at 10 in the morning, i-chat ko ni na pastorulan, sila mga pastors, kasi sila may muna naman kay Baton, salamat kasi mga kampo kay ako ang pinakaunang nag-survey dito. Kita ko ni Magtaw siya. Kanang nagtantaw si Mama. You know he was responsive. Kaya ako tingnan pa, kailangan pa, yan mo siya, yan mo, yan mo, kaya ako siya nagbidak, nagsiga yung mata, magtantaw mo. Kailangan pa niya, ako si tingnan, ako bitest na iyang sensory ba. Namatay kayo ba ng gamay ako. Kapay na yung luman, sa tingnan pa, kumutan ako kamukuan, kumukusis mo gamot.
Pero hubag na niya kamo kung sa mga IDs, ako sa gitna, ayaw lang kung sa pag, ibalo ko nga, kasi naminaw ka na ko. And so, sige mo, so I had ako sa gitna pa, hindi ko pili ng lugar, kay naka sa ICU, niya, stricto diri, anak. Pero so, kung sa kong kalipay, awag na kong mama, ikaw na pisulit ko mo, hindi matalas papa. So, si mama na po, diyan ko ito, kay usa, nagpuntaw na oras ko. Ang imong binikanan, mula sa balay, usahay ng tuog ka, madagan ng oras sa balay. Pero kung wala-experience ka o mamitang iyo ng tulong sa Lord, it's better to go to the house of mourning than to the house of feasting, because there are things that we will learn in mourning that we will not learn in the house of feasting. So, nagdali-dali sila mama, nagkakonsukol sila Bubi, o si Kristelin, nagto sila dito, yan. Kabalik ko yung isa dito. Kunya, pagkahuman ang visiting hours, 10 to 11 sa morning, dito na isa daw, sa istorya rin. Sus, pagkatatawa. Tawag na so sa ICU. Yung sa SO, yung si mama, yung sa SO, kaya SO may talagang mga sa medicine, significant other. Ang importante nga tao. Yung sa SO, yung murano, matuloy sa mama na, ano ito, so yan itong gusto. Pag nagkaroon ng CPR ng papa. Wow. Nag-ibo ko. So, sabi ko na, nakita nga rin niya. Nga nagsiga yung mga tao, responsive pa ang tao. Kung kumatos na skill pa, kung gikan siya sa below 5 iyang score for the past pila ka days, naabot ang iyang score, probably around 10 to 15 ang iyang score at that time. So, isang ka na, so hindi kasi improving. Pag-abot sa time, ano hindi naman doktor, sir, so may plano niya ni sir. Kung pila namin kami sa Miliwato, siya mag-upo yun. Daan yung istorya sa kong family with our primary doctor, hindi siya. Iyang i-explain he was such a hindi na kukikabang ng mga kaalam na yan sa siya. Kasi if more than 15 minutes sa medicine, ang tao will be brain dead. Pwede nga buhay, pero gulay. Ngayon siya, hindi ka na gusto ng anak. Hindi ka malipay ang tao. Gusto na ito, na mabuhay mo kayo ng tao, pero functional ang tao. So, hindi mo gusto ito, pila ka ng minutes, wala ko unang question siya. Okay, 5 minutes siya. Okay, dayo na no? Dayo. Sa wasko, ibalo na sila, ang pinitanan. Bali na ito, wala ko sila bali. And I saw my dad being resuscitated for so many times. Kunya, pagkahuman, i-resuscitate siya for so many times. Kasi kung tanaw, sige, resuscitate mo, katatukulong sa mga sakto, pero, inside din, pero wala ko kibaw sa ilang puso ng asawa. Kung hindi na nagwapo, hindi you have the Lord, and the Lord speaks to you. Pero at that time kanang itagaan siya kay Penny di ba na ulitin ko din ko sa ano mong bilisig, bilisig lang ayaw na lang. So, itagaan siya kay Penny 7 times, ano kung kibaw siya ng ilang ang akong sister din lumor, may ganun itigay sa takas ng buhok, pero sa mong tupad, ikumot niya ang may sakit niya. Hindi bukil si Papa niya. Ang tanaw nito, isaksyon lang kaya niya isaksyon ng blood niya. Hatang sa 70 kinifrin, wala niya pag-flow siya ng po. So, nanawag na lang po sa naman sa Ginoo. There is still power in the name of Jesus. Amen. So, the name of Jesus, what about? I probably called his name 7 times. I don't know why I did that. I don't know. But on the 8th time, when God said to Penny, pipitik balik niya sa kasi. Niya, pagpitik balik siya sa kasi, huwag na nabipit. Niya mo ito asuko, tawas na tanan. Kaya istorya sa doktor, hindi na doktor. Sir, mga istorya kami commonly, sa mga experience, balik bitin na mag-cardiac arrest kung sa may plano. So akong hindi namin siya, ayaw na lang. So ako nagtulong tumama, mamirma naman din. So akong gano'n sa pamang, and then, pagbalik ako dito sa room, when ako nag-pray ko, I was calling on the name of Jesus. There is one thing that I want to happen to make sure na nga kung Papa nalasin mo.
Yes. Maglisod mo, sulti sa iya ha. Tungkol kailangan ng narcissist niya. Ili ba yan? Isa kung siya patutang pastor, kung hilak yan ha. Pero deep inside me, yung mga wisdom sa gito kong mapaspas. Nag-uwas ko, at kung inala ang cellphone sa gawas niya, nag-record ko sa cellphone, and actually naamang ang recording. Nag-record ko sa akong cellphone. I recorded a message. Kanya, no may wisdom na ako sa kuha sa inyong. Kanya, ang dibuwa, I had to let my dad listen to it. Ganon, nothing is more important in life than your relationship with the Lord. Kung naamin inside na, pwede na kung umundang ako, paano mo kung isulti niyo? Grabe ka-importante ang inyong relasyon sa inyo. Usahay lang, nagpupunta ka, mas grabe ka-importante ang ibang dali sa kalimutan. Please hear me, buhay pa ka, yes. We need these things. Kailangan natin to survive. Pero, ayaw pagpabaya sa inyong relasyon sa Ginoo. Mo naningon ko sa deep inside me, if there's one thing na gusto na mo ma-assure, di ba pareho magpangalagan sa itong song papa? Di ba? Hindi ba pareho? So, para na po, kung sa may chance na kung magkatong wag man kung ibaw, kung sa linas kasi ni papa kanan, na ako'y nakita, yes, pero kung naamay isa kung butang nga kung gusto masiguro at that time, before siya mawala ng kalimutan, isang iyahan yung inutanay na hugot na relasyon niya sa Ginoo. Mo gito, so I had to record that message. Sila, images ka rin off.